Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Hello sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga OFWs natin dyan, mga heroes na OFWs. May good news ako ngayon sa inyo. Okay, shout out sa inyo. And also dito sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Good morning sa inyong lahat. Nag-breakfast na kayo ngayon. Makinig lang kayo dito. May good news tayo dito tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, especially dito sa mga OFWs natin. Okay? So, ito nga si Presidente Bongbong Marcos bumisita sa Indonesia. I-discuss ko bakit importante ang kanyang pagbisita dito sa Indonesia, at good news ito sa lahat ng mga magtrabaho abroad, mga OFWs natin. Good news ito, makinig kayo sa akin, matindi itong pag-uusapan natin, okay? Pero bago natin yan itatalakay guys, importante, no? I'm begging you na i-like at i-share itong video natin sa ating mga Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayo mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay? Tapos na mag-like and share sa Facebook at YouTube. Importante rin na i-follow at subscribe itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? Handa na? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-follow and subscribe na sa ating YouTube at Facebook. Importante yan, no? Marami ditong nanonood na hindi pa naka-follow at subscribe sa aking page at channel Donmar TV. Okay? Para lagi ko kayong ma-update sa ating Pangulong Bongbong Marcos, and at the same time, ma-update ko yung mga ibang bagay sa galawang pampolitiko. Okay? Para manatili tayo dito sa Facebook at YouTube, importante ang follow and subscribe. Punta na tayo dito sa good news. Mga OFWs dyan, makinig kayo dito sa good news ko. Okay? At sa mga audience ko ditong may planong mag-abroad dyan, makinig kayo dito sa ating balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. So ito, nag-state visit itong si Presidente Bongbong Marcos sa Indonesia. This will be a 3-day visit, meaning 3 araw na bisita. Dumating siya kahapon sa Jakarta, Jakarta, Indonesia. Mga around 12:35 p.m. Kahapon yan, ha? Kahapon, that was Sunday. Monday kasi ngayon, okay? 12:35 ng hapon dumating si Presidente Bongbong Marcos, and kasama niya dito si wife niya, si Liza Araneta, First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama rin ang kanyang anak na si Sandro, no? Yan nasa likod, no? Sandro Marcos. At itong kanyang cousin na si Speaker Martin Romualdez kasama rin, na he was what do you call that one? Accompanied by our speaker, no? Si Martin Romualdez, ayan, nasa likod. Now, maraming nagtatanong, bakit pumunta itong si Presidente Bongbong Marcos sa Indonesia? Importante ba talaga? Mahalaga ba ang pagpunta niya sa Indonesia? Ito ba ay dapat bang gawin ng ating Pangulo? Okay? So, ang dahilan dito sa pagpunta niya dito sa Indonesia ay ang sabi niya, no, gusto niyang kumustahin ang Filipino community doon sa Indonesia, at nangyari nga, no? Nag-speech siya doon. At also, ang isa pang bagay bakit siya pumunta sa Indonesia ay gusto rin niyang ayusin yung kaso ni Mary Jane Veloso. Alam nyo lang lahat ng kaso ni Mary Jane Veloso, pero ayokong i-discuss niya dito. Pero isa ito sa mga rason bakit pumunta siya sa Indonesia. Ganyan niya kamahal ang mga Pilipino. So, nag-speech itong si Presidente Bongbong Marcos sa Filipino community sa Indonesia, at
ang sabi niya doon, no, isa sa mga highlights na sinabi niya ay concern siya sa mga OFWs. Oh, shout out sa inyo mga OFWs dyan. Hindi lang sa OFWs ng Indonesia, kundi lahat ng mga OFWs sa mundo. Okay? As general. Kayong mga OFWs na nakinig ngayon sa akin, yan, sabi yan ni Presidente Bongbong Marcos, importante niya ang mga OFWs not only in Indonesia but in other parts of the world. Okay? Ma-Amerika man yan, ma-Japan, Korea, shout out sa inyong lahat dyan. Yan ang importante kayo ni Presidente Bongbong Marcos. Mahal kayo dahil heroes kayong mga OFWs. Okay? Okay? So, thank you President Bongbong Marcos. Yan ang mga sinabi niyang highlights doon sa mga Filipino community ng Indonesia. Okay? Isa rin sa mga sinabi ni Presidente Bongbong Marcos ay yung trading ng bilateral sa Indonesia, no? Dahil gusto niyang i-continue yung kasi yung Philippines at yung Indonesia 7 dekada na yan na lagi tayong may kaugnayan doon sa trading ng bilateral o lahat ng mga import dyan, no? Ganyan ang noon pa nung si former President Duterte, no? Maganda ang relasyon ng Pilipinas at ang Indonesia. Halos 7 dekada na, marami ng presidenteng dumaan, maganda ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Sabi nga niya ni Presidente Bongbong Marcos, 7 dekada na ito, no? So medyo nakabuild na tayo ng relasyon ng Indonesia. So itong si Presidente Bongbong Marcos at itong si Presidente Joko Widodo of Indonesia, no, ang president ng Indonesia, sabi ng secretaries doon na mahaba raw ang pag-uusapan, no? Mahaba ang pag-uusapan ng dalawang leader between Philippines and Indonesia. Mahaba-haba itong mga plano nilang gawin, no? So, isa na dyan yung ekonomiya ng dalawang bansa. Ekonomiya ng Pilipinas, ekonomiya ng Indonesia. Okay? Magtulungan ang dalawang bansa. Sabi pa nga ng press secretary ni Presidente Bongbong Marcos, itong si Trixie Angeles, no? Maraming good result ang mangyari sa pagbisita ni PBBM dito sa Indonesia. Maraming magagandang mangyayari, na maraming makukuha dito sa pagbisita niya sa itong state visit na ito. So mamaya, no, mag-antay-antay lang tayo dito sa balita, mag-usap na itong dalawa, si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Widodo of Indonesia. Mamaya yan, magkita yan kasi it's still 6 o'clock here in the Philippines, so mamaya yan, magkikita sila. Wala nang ibang pupuntahan si PBBM, direkta na yan with the president, no, sa Indonesia. Ang kasama ni Presidente Bongbong Marcos dyan sa Indonesia ay yung Department of Trade and Industry ng Pilipinas, no? Kasama niya. Susubukan ng grupo na bumuo ng partnership with Indonesia, no? And partnership na pag-usapan nila itong energy, no? Importante 'yan kasi medyo mahal yung kuryente ngayon sa Pilipinas, so magtulungan yung dalawang bansa. At isa na rin dito yung agriculture, which is itong si Presidente Bongbong Marcos ang secretary ngayon ng agriculture. So magtulungan rin ang dalawang bansa. Pag-usapan rin yung infrastructure na noon ay nasimula na ito ni former President Duterte, no? So kung anumang planong infrastructure dito sa Pilipinas, dyan sa Indonesia, kung anong pwedeng maitulong sa dalawang bansa, ipapatuloy yan.
Okay, importante yung infrastructure. Marami ng yung build ni former President Duterte, maraming mabuting naibigayan sa Pilipinas. Okay, so importante itong infrastructure. At sabi pa nga dito ng press secretary na pag-usapan rin yung renewable energy, no? Kung anong pwedeng maitulong sa ating bansa, vice versa, no? Isa na siguro diyan yung pag-usapan din diyan ng nuclear power plant, no? Kung anong pwedeng plano o pwedeng suggestions ng Indonesia tungkol diyan, no? At kasi pwede rin tayong makatulong sa Indonesia when it comes to energy, no? If marami tayo, matutuloy yung nuclear power plant na yan, pwede rin tayong magbigay ng energy sa kanila. Isa rin ang satellite agreement. Importante yung satellite agreement para yung komunikasyon ng Pilipinas at Indonesia madali lamang, no? Satellite agreement, kung ano yung importante yan na tungkol dyan sa ating marami kasing bagay na pwedeng maitulong itong satellite, no? Marami yan. It's very broad, very general yan. And also nabanggit rin ang fertilizer imports. Noon pa man ay importante, priority ni Presidente Bongbong Marcos ang agriculture sa atin sa Pilipinas. So hihingi tayo ng tulong sa Indonesia na mag-angkat siguro, no, ng mga fertilizers na mura, no, para ito sa mga farmers natin na maingganyo, na ma-motivate, na mura, na malakas ang ating production rin ng ating crops, mga food security natin uunlad. Okay? Very important. Kaya good news itong balita natin ngayon sa pagbisita nitong si PBBM, no? After dito sa Indonesia, Jakarta, no? Pagkatapos ng kanilang pagpupulong with the President of Indonesia, si Widodo, no? Lilipad na naman itong si Presidente Bong Marcos sa Singapore. Okay? After Indonesia, Singapore na naman siya. Okay. So grabe talaga itong trip na ito. Importante lahat itong mga visits ng ating presidente. So good news, so as what I have said a while ago, good news ito dahil may trabaho abroad. Yung gustong magtrabaho abroad, no? Ang Singapore naghahanap yung multinational company doon, no? Like Facebook ng Singapore, pwede kayong magtrabaho doon, no? Yung mga Filipino workers natin na gustong magtrabaho abroad, ito na yung chance nyo. Mag-abang-abang kayo rito. So, yan yung Facebook company, no? Yung Facebook kasi, no, yung kami, like for example, kaming mga vloggers, ang sumasahod sa amin ay yung kumpanya ng Facebook diyan sa Singapore. Galing yan from Singapore. So doon kayo i-assign kapag magtrabaho kayo dito. At yung mga healthcare workers natin sa Pilipinas, yung Ministry of Health ng Singapore rin naghahanap ng mga trabahante. So abang-abang kayo rito dahil this is very important. Good news ito sa mga OFWs lahat, excuse me. Okay? So after dyan sa Indonesia, Singapore na naman. I-update ko pa rin dyan, i-update ko kayo dyan sa Singapore na visit ni PBBM. Sa pantala, no, busy itong mga state visit ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa. Ito namang si Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Si Vice President Inday Sara Duterte, itinalaga muna ni PBBM na officer in charge. Siya muna ang officer in charge kasi wala si PBBM sa Pilipinas ngayon. Okay? So si Vice President Inday Sara muna ang officer in charge diyan sa Malacanang. Ito ay tinatawag na Special Order number 75.
Okay? Order yan ng ating Pangulo. Special Order number 75. Yan, binuo yan September 2, 2022. Okay? Ni Presidente Bongbong Marcos. Si Sara muna ang officer in charge sa Malacanang from September 4 to September 7. So that is 4, 5, 6, 7. So kahapon Sunday, 5 ngayon, 6, 7. So that will be 4 days na si Inday Sara Duterte na siya muna yung in charge sa Malacanang. Parang presidente si Vice President Inday Sara dito. Dahil siya yung nag-substitute ng ating Pangulo. Diba? Ang galing. Ang dahilan nito, no? The reason why si Vice President Inday Sara ang itinalaga. Sorry if hindi ko ma-pronounce yung Vice President. Yung iba dyan nagagalit kung hindi ko sasabihin yung Vice President kasi nasanay na kasi ako ng Mayor Inday Sara. Ngayon, Vice President na. So, ang dahilan nito na siya muna yung officer in charge dahil para ito sa continuity from day-to-day operations ng Pangulong Bongbong Marcos. So, siya muna ang mag-handle. Okay? So, that will be mga departamento, iba't ibang departamento ng Pilipinas, no? Isa na yan, Department of Agriculture, Department of DOE, Department of Energy, lahat ng mga departamento, si Vice President Inday Sara muna ang magmi-meeting, ipapatuloy ang mga day-to-day operations. Okay? Mga agencies sa atin sa Pilipinas, si Vice President Inday Sara Duterte ang magpapatuloy while ang ating Presidente Bongbong Marcos ay may state visit sa iba't ibang bansa, no? So, ganito ka-teamwork ang ating gobyerno. Good news. PBBM at si Vice President Inday Sara Duterte ay talagang teamwork. Okay? Wala si PBBM, substitute si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi kagaya noon ni former President Duterte at former Vice President Robredo na hindi magkaunawaan dahil nga matigas yung ulo ng isa. Alam nyo na kung sino, si Santa Mama, di ba? So, masasabi ko talaga itong si PBBM may tiwala talaga kay Vice President Inday Sara Duterte kasi alam nyo naman, magaling rin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Malaki ang tiwala ni PBBM kay VP Inday. Okay? So, ganyan ka-teamwork yung dalawa. Smooth pa rin ang executive branch even if ang presidente natin wala sa Pilipinas. Okay? So, talagang magkasundo ang ating presidente at ang ating vice president dito sa Pilipinas. Okay? So, kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react sa ating good news. Pabasahin natin yan kung ano ang masasabi nyo dito sa ating presidente na bumisita at itong ating vice president na nag-substitute. Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa good news na ito. Okay? And don't forget, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, itong good news na ito. Okay? Like and share sa ating Facebook at YouTube and subscribe and follow sa ating mga Facebook at YouTube itong Don Mar TV. Okay? Importante yan para manatili tayo sa Facebook at YouTube at lagi ko kayong ma-update dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte sa kanilang administrasyon. Okay? So guys, good news yan lahat ang ating inalahad ngayon at mahalin natin ang Pilipinas always. Okay? So see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.